tunay na may-ari ng markang Eat Bulaga, no, ay ang Tito Vic and Joey. Kaya kinansila ng IPO yung trademark registration ng tape para sa pinag-aawayang mark o yung title na Eat Bulaga. So panalo ang Dabarkad sa araw na ito. Kinansela ng Intellectual Property Office o IPO ang trademark registration ng Television and Production Exponents o Tape Incorporated sa pangalang Eat Bulaga at EB. Ang tape ang producer ng longest-running noontime show sa bansa. Base sa desisyon ni Attorney Josephine Alon, Adjudication Officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO, nitong December 4, 2023, hindi napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga trademark. Samantala, nakapaglabas daw ng testimonya at paliwanag ang petitioners na sina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon na kilala rin sa tawag na TVJ kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga kaya pinanigan sila ng korte. At nakasaad ito sa bahagi ng desisyon. Respondent registrant, for their part, did not refute nor contradict this statement on how petitioners coined the term Eat Bulaga as title for a noontime show in 1979. In fact, respondent registrant even corroborated with petitioners' explanation by averring, after their engagement, we thought of the name of the noontime show. I submitted several names to Romy including Eat Bulaga, which was suggested by Joey. Sinabi ngayon ng adjudicator ng IPO, ng Bureau of Legal Affairs, na ang tunay na may-ari ng markang Eat Bulaga, no, ay ang Tito Vic and Joey. Kaya kinansila ng IPO yung trademark registration ng tape para sa pinag-aawayang mark o yung title na Eat Bulaga. So panalo ang Dabarkad sa araw na ito. Ibig sabihin nito, hindi na pwede gamitin ba ng tape ang Eat Bulaga sa kahit anong merchandise, show, yun po ba yun? Kung susundin mo yung buod ng nilalaman ng desisyon, sinasabi na ang originator o ang gumawa nito ay ang TVJ. So dapat hindi na nila gamitin. Pero dahil may proseso pa ng apila, maaari sabihin nila na habang ito'y nakaapila, gagamitin pa rin nila. Bagamat meron ng finding of fact o pag sinasabi ng IPO na ang totoong gumawa nito ay ang Tito Vic and Joey. Pero napakalaking indication itong ibinaba na desisyon na ito. O malaking bagay ito, MJ, kasi may tatlong importanteng findings, no? Sinabi ng adjudicator o yung nag-aral mismo ng mga papel, no, na meron ng Eat Bulaga, wala pa ang tape. No? Sinabi yun ng desisyon, no, na 1979 pa lang nandun na yung Eat Bulaga. Samantalang ipinarehistro ito ng tape mga 2011-2013. So makikita mo na nakita yon nung adjudicator ng IPO. Pangalawa, sinabi na pinaliwanag ng Tito Vic and Joey kung paano nila nabuo yung Eat Bulaga na marka. At mas kapani-paniwala ito, sabi ng adjudicator. At pangatlo, pinaka-importante, may karapatan ang Tito Vic and Joey na mabigyang proteksyon yung kanilang intellectual creation. At yun ang ating dapat pinopromote para ma-encourage yung mga taong maglikha, no, mag-create. Dapat may proteksyon sa mga gumagaya o gumagamit lamang nito. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.